Alam mo ba yung pakiramdam na parang may hinahabol ka pero hindi mo alam kung hahabulin mo rin ba talaga o hahayaan mong mawala? Kasi minsan, habang tumatakbo ka papunta sa mga pangarap mo, may mga taong may iwan. You can't have it all, ika nga. At ang tanong, kapag bumalik ka pa ba, nandoon pa rin ba sila? Ganyan ang iniwan sa akin ni Adrian, ang best friend ko. Ako si Jen at ito ang kwento namin dalawa. Pinoy Narratives. Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. Simula high school, hindi na kami mapaghiwalay. Naalala ko pa noong unang beses akong umiyak ng todo dahil iniwan ako ng boyfriend kong si Marco. Umuulan noon. Halos hindi ako makahinga sa kakaiyak habang nakaupo sa gilid ng quadrangle. Wala akong payong, wala akong lakas, wala akong ganang gumalaw. At doon siya dumating, nakapayong, nakangiti. Ano ba? Hindi bagay sa iyo yung ganyan. Parang sinasayang mo lang yung magandang mukha mo. Umismid ako. Hindi ito biro, Adriana. Alam ko. Kaya nga, nandito ako. Umupo siya sa tabi ko kahit nababasa siya ng ulan. Hindi siya nagtanong ng detalye. Hindi siya nagalit sa ex ko. Hindi siya nagbigay ng sermon. Ang ginawa lang niya, hinawakan ng balikat ko at sabay kaming nanahimik sa ilalim ng ulan. Doon ko naramdaman na iba siya. Siya yung tipong hindi mo kailangan ng salita para maramdaman ang kanyang mga yakap. Noong college, mas lalo siyang naging sandalan ko. Noong mabagsak ako sa isang major subject, halos gusto ko na mag-shift ng course. Nasa library ako, tinatakpan ko ng notebook ang aking muka para di halatang umiiyak ako. Bigla na lang niyang tinapik ang ulo ko. Sige, iyak ka lang. Pero bukas, kape tayo then aral tayo. Hindi kita hahayaang sumuko. At tinupad niya iyon. Sabay kaming nag-review. Sabay naming inaral ng mabuti ang bawat subjects. Para sabay kaming makapasa sa retake. Minsan, kapag magkakasama ang barkada, siyang unang kumakampi sa akin kahit mali ako. At kapag kami lang dalawa, siya rin ang unang nagpapaalala kung saan ako nagkamali. Pero hindi siya nanunumbat. Wala sa ugali niya ang ipamukha na utang ko sa kanya ang lahat. Basta para kay Adrian, sapat na okay ako. Pero siguro nga dumadating ang araw na lahat ng hindi nasasabi ng mga labi, sinisigaw na lang ng mga mata. Isang gabi, years after college, dumating siya sa bahay ko. Hindi nag-text, hindi nagpaalam. May dala siyang adobo ng mama niya. Baka sawa ka na sa noodles Kain tayo. Wala akong masabi. Hindi ko alam kung bakit, pero ibang-iba ang tingin niya nung oras na yon. Para bang may takot na baka mawala ako. At doon ko unang naramdaman. Baka hindi na lang pagkakaibigan ang nararamdaman niya. Pinoy Narratives.
Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. Tapos, dumating na yung tawag mula abroad. Congratulations, you've been accepted to work in Singapore. Ang tagal kong pinangarap yun. Bata pa lang ako. Lagi ko nang iniisip kung gaano kasarap sigurong makapagpadala ng pera sa pamilya, makabili ng sariling bahay, makapag-ipon. Lahat ng yun nasa harap ko na. Lahat ng yun posible ko nang magawa. Isang oportunidad na suntok sa buwan kung dumating. At ito na nga, pinalad at umayon ang tadhana sa nais kong maging at mangyari. Pero bakit si Adrian agad ang unang sumagi sa isip ko? Kwento ko sa kanya habang kumakain kami sa paborito naming karinderya. Uy, galing mo ah. Sabi ko na malayo ang mararating mo. Nakangiti siya pero ramdam ko nagpupumiglas ang mga mata niya. Huwag lumuha. Kailan ka aalis? Next month ang sagot ko. Para bang umiba at bumigat ang ihip ng hangin. Kahit ang ingay ng karinderya parang humina hanggang nag-fade. Wala akong narinig kundi ang bigat ng hininga niya. Mula noon, nag-iba siya. Mas maalaga, mas masayahin, pero ramdam kong pilit. Susunduin niya ako kahit hindi ko kailangan. Bibilhan niya ako ng kape. Magpapatawa siya sa mga bagay na hindi naman nakakatawa. Para bang gusto niyang sulitin ang bawat araw. Pinoy Narratives. Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. Hanggang isang gabi, nauwi kami sa lumang waiting shed ng tambayan namin nung high school. Doon kami napatigil upang makapag-usap ng maayos at sarilinan. Alam mo, iniisip ko, paano kung wala ka na rito? Bulong niya. E di tumawag ka, chat, video call. Madali na lang yan ngayon. Pilit kong ngiti. Umiling siya. Iba pa rin kapag nandyan ka. Yung tipong kapag malungkot ako, isang ngiti mo lang, okay na. Kapag wala ka, ewan, baka hindi ko kayanin. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko sanang sabihin, nahuhulog na rin ako sa'yo. Pero hindi ko nasabi. Kasi ang nasa harap ko, pangarap ko rin. At natatakot akong magsisi kung iiwan ko yun. Pinoy Narratives. Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. At dumating ang araw ng pag-alis ko. Sa airport, siya ang huling niyakap ko. Hindi siya nagsasalita. Hindi nagpapaalam. Basta niyakap lang niya ako ng mahigpit. Parang ayaw na niya akong pakawalan. Sa yakap na yon, naramdaman ko lahat ng hindi namin nasabi. Pero pinili ko pa rin na umalis. Sa Singapore nung una, masaya ako. Magandang trabaho, malaki ang sweldo, pero tuwing gabi habang nakatitig ako sa bintana ng maliit kong kwarto, nakikita ko lang ang mukha niya. Yung paraan ng pagtitig niya, yung boses niya, yung tawa niya, lahat bumabalik. Hanggang isang gabi, tinawagan ko siya. Adrian, mahina ko sabi. Uy, kamusta ka dyan? Pilit niyang sigla. Hindi ko kaya. Humagulgol ako. Kahit anong ganda ng lugar dito, kahit anong laki ng sweldo,
Hindi ko kaya. Hindi ko kayang wala ka. Tahimik siya ilang segundo. Parang wala akong naririnig. Hanggang sa bumuntong hininga siya. Alam kong darating ang araw na marirealize mo rin yan. Pero sana hindi ka magsisi. Pinoy Narratives. Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. Kinabukasan hindi na ako nagdalawang isip. Tinapos ko agad ang kontrata. Kahit alam kong malaking desisyon yun. Bumalik ako ng Pilipinas. Dala-dala ang hiya, lungkot, pero higit sa lahat, pag-asa. Paglapag ko sa Pilipinas, halos hindi na ako makahinga sa kaba. Ang dami kong iniwan, trabaho, oportunidad, sweldo. Pero ang mas nakakatakot, baka siya rin ay bumitaw na kasi pati siya iniwan ko. Baka pagbalik ko wala na siya sa lugar kung saan ko siya iniwan. Pero pinakinggan ko ang puso ko. At ang puso ko, malinaw ang sinisigaw. Si Adrian. Diretso akong pumunta sa bahay nila. Ang mga kamay ko nanginginig habang hawak ko ang gate nila. Halos ayaw ko nang tumuloy. Pero bago pa ako makatawag, bumukas ang pinto. At doon siya, nakaputing t-shirt. Gulo ang buhok. Hawak ang mug ng kape. Napatitig siya sa akin. Nagtaas siya ng kilay pero ngumiti. Ano ka ba? Ang bilis mo namang sumuko, biro niya. Natawa ako pero agad ding bumagsak ang luha ko. Hindi ko na pinigilan. Lumapit ako, niyakap siya ng mahigpit. Halos ayaw ko na siyang bitawan. Pasensya ka na, bulong ko habang nakasubsob sa dibdib niya. Pasensya ka na kasi pinili ko ang pangarap ko kaysa sayo. Pero na-realize ko, wala naman akong pangarap kung wala ka. Wala namang halaga kung hindi kita kasama. Mahigpit din ang yakap niya. Parang ayaw na niya akong pakawalan. At sa unang pagkakataon, narinig ko siyang umamin. Alam mo ba, araw-araw kitang hinihintay. Araw-araw umaasa akong tatawag ka at sasabihin uuwi ka na. Pero nang marinig kong sinabi mong hindi mo kaya nang wala ako, doon ko lang naisip na baka tama lahat ng nararamdaman ko. Umangat ako at tumitig sa kanya. Ang mga mata niya puno ng luha. Pero mas maliwanag pa sa kahit na anong ilaw sa syudad na iniwan ko. Hindi na ako aalis ulit, Adrian. Hindi na ako maghahanap pa ng mas malayo. Kasi ang hinahanap ko, nasa harap ko lang pala. Ngumiti siya, yung ngiti na palagi kong hinahanap-hanap. At bago ko pa malimutan ang moment na yon, naramdaman ko ang dahan-dahan niyang paglapit. Mainit ang palad niyang humawak sa pisngi ko. Pwede na ba? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Kanina pa, sagot ko, sabay pikit. At doon sa unang halik na matagal na palang hinihintay ng puso naming dalawa, naramdaman ko natapos na ang lahat ng pag-aalinlangan. Wala nang distansya, wala nang pangarap na mas mahalaga kaysa dito. Naramdaman ko ang tibok ng puso niya. Mabilis, halos sabay sa akin. Sa sandaling yon, alam kong lahat ng mali kong desisyon, lahat ng iniyakan kong gabi, lahat ng pagsisising pinasan ko, lahat yon may dahilan para makarating ako rito sa kanya.
Pagbitaw namin sa halik, nagkatinginan kami sabay tawa. Alam mo, sabi niya, dati pa kitang mahal. Nung araw na umiyak ka sa quadrangle, nung araw na halos sumuko ka sa subject mo, nung araw na iniwan ka ng ex mo, lahat ng araw mula noon, mahal na kita. Pero natakot ako, kaya best friend na lang ang tawag ko sa sarili ko. Best friend pa rin naman kita, di ba? Sagot ko. Pero ngayon, higit pa ron. At doon, sabay naming naramdaman. Minsan kailangan mong mawala para mahanap mo kung ano talaga ang para sa'yo. At minsan, kailangan mong umalis para ma-realize mo na hindi mo kayang lumayo. Pero sa huli, ang mahalaga, bumalik ka. At bumalik ako kay Adrian. At doon ko nalaman ang totoo. Lahat ng oportunidad, lahat ng pangarap, wala yun kung wala ang taong handa kang saluhin sa lahat ng pagkatalo at yakapin sa lahat ng tagumpay. Hindi ko alam kung lahat ay sasang-ayon sa mga ito. Pero para sa akin, ang katotohanan na nasa aking puso ang siyang magbibigay sa iyo ng totoong kahulugan ng pagmamahal at ng buhay. Pinoy Narratives. Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo.